Ang nangungunang direktor ng World Health Organization sa Kanlurang Pasipiko, si Dr. Takeshi Kasai, ay inalis ayon sa panloob na sulat na nakuha ng The Associated Press. Ang pagtanggal kay Kasai ay dumating ilang buwan matapos ang pagsisiyasat ng The Associated Press, na nagsiwalat na 12-dosenang mga tauhan ang nag-akusa sa kanya ng racist, mapang-abuso, at hindi etikal na pag-uugali na nagpapahina sa mga pagsisikap ng ahensya ng UN, na pigilan ang pandemya ng coronavirus sa Asia. Sinabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga staff sa Western Pacific sa isang email, na si Kasai ay naka-leave nang hindi na nagpaliwanag pa. Sinabi ni Tedros, na darating ang Deputy Director General, Dr. Shoshana Jacob, Martes sa Manila, ang regional headquarters ng WHO, upang siguraduhin ang pagpapatuloy ng negosyo. Dalawang matataas na opisyal ng WHO, na humiling na huwag makilala, dahil hindi sila autorisadong makipag-usap sa press, ang nagsabi na si Kasai ay inilagay sa pinalawig na administrative leave pagkatapos na patunayan ng mga panloob na investigador ang ilan sa mga reklamo sa maling pag-uugali. Sa isang pahayag, sinabi ng WHO na hindi alam kung gaano katagal mawawala si Kasai. Sinabi ng Health Agency ng UN, na ang investigasyon sa kanya, ay nagpapatuloy at pinaniniwalaang ito ang unang pagkakataon, na ang isang regional director ay tinanggal sa kanilang mga tungkulin. Hindi tumugon si Kasai sa mga kahilingan para sa komento, ngunit dati nang itinanggi na gumamit siya ng racist na pananalita o kumilos ng hindi propesyonal. Noong Enero, iniulat ng The Associated Press, na higit sa 30, hindi pa nakikilalang mga tauhan ang nagpadala ng kumpidensyal na reklamo sa nakatataas na pamunuan ng WHO, at mga miyembro ng executive board ng organisasyon, na sinasabing si Kasai ay lumikha ng isang nakakalaso na kapaligiran sa mga tanggapan ng WHO sa buong Western Pacific. Ang mga dokumento at pag-record, ay nagpakita na si Kasai ay gumawa ng mga racist na puna sa kanyang mga tauhan, at sinisi ang pagtaas ng COVID-19 sa ilang mga bansa sa Pasipiko sa kanilang kakulangan ng kapasidad dahil sa kanilang mababang antas ng kultura, lahi at socio-economics. Ilang kawani ng WHO na nagtatrabaho sa ilalim ni Kasai ang nagsabing, hindi niya wastong ibinahagi ang sensitibong impormasyon sa bakuna laban sa coronavirus para matulungan ang Japan, ang kanyang sariling bansa, na maka-score ng mga political points sa mga donasyon nito. Ilang araw pagkatapos ng ulat ng The Associated Press, inihayag ng pinuno ng WHO na si Tedros, na nagsimula ang isang panloob na pagsisiyasat sa Kasai. Pagkalipas ng ilang buwan, gayunpaman, ang mga tauhan ng WHO, ay nagpahayag na si Kasai ay nagmamanipula sa pagsisiyasat. Sa isang liham na ipinadala sa pinakamataas na namumunong katawan ng UN agency noong Abril, ang Executive Board, isinulat ng mga tauhan, na inutusan ni Kasai ang mga senior manager na sirain ang anumang mga dokumentong nagsasangkot sa krimen, at inutusan ang mga kawani ng IT, na subaybayan ang mga email ng lahat ng mga miyembro ng kawani. Si Kasai ay isang Japanese na doktor na nagsimula ng kanyang karera sa public health system ng kanyang bansa bago lumipat sa WHO, kung saan siya nagtrabaho ng higit sa 15 taon. Ang pagtanggal ng isang regional director sa WHO, kahit pansamantala ay hindi pa nagagawa, ayon kay Lawrence Guston, direktor ng WHO Collaborating Center on Public Health Law and Human Rights sa Georgetown University. Nagkaroon ng maraming masasamang regional director sa WHO, ngunit hindi pa ako nakarinig ng aksyon na tulad nito, sabi ni Guston. Anumang pag-alis ng suporta mula sa Japan para kay Kasai, ay maaaring mapabilis ang kanyang pagpapaalis. Isang opisyal ng gobyerno ng Japan na nagsalita sa kondisyon, na ayaw magpakilala ay nagsabi, na umaasa silang nagsagawa ng patas na investigasyon ang WHO. Ang pagtanggal kay Kasai ay lubos na kabaligtaran sa dating pag-aatubili ng WHO, na disiplinahin ang mga gumagawa ng hindi etikal at kung minsan, ay ilegal na pag-uugali, kabilang ang panahon ng pang-aabuso sa sex na natuklasan noong Ebola outbreak sa Congo mula year 2018 to 2020. Mahigit sa 80 outbreak responders sa ilalim ng direksyon ng WHO na sexual na inabuso ang mga mahihinang kababaihan, natuklasan ng isang pagsisiyasat sa The Associated Press, na ang nakatataas na pamamahala ng WHO, ay naabisuhan ng maraming claim sa pagsasamantala noong year 2019, ngunit tumanggi na kumilos at itinaguyod pa ang isa sa mga manager na kasangkot. Walang matataas na kawani ng WHO na nauugnay sa pang-aabuso ang tinanggal. Ang reputasyon ng WHO ay nasira ng mga paratang na iyon, sabi ni Guston, na tinawag ang kakulangan ng pananagutan sa Congo na tunay na mapangahas.
Tinanggap niya ang aksyong pangdisiplina na ginawa laban kay Kasai, at nanawagan sa WHO, na ilabas ang investigasyon nito sa ilang anyo. Sinabi ni Guston at ng iba pang akademiko sa kalusugan ng publiko, na kung matukoy ng Executive Board ng WHO na nilabag ni Kasai ang kanyang kontrata sa pamamagitan ng pagsali sa racist at mapang-abusong pag-uugali, na sinasabing maaaring wakasan ang kanyang kontrata. Ang sariling asosasyon ng kawani ng WHO, ay hinimok si Tedros na kumilos laban kay Kasai sa isang pulong noong Hunyo, na sinasabi, na ang pagkabigo gawin nito, ay isang trahedya na pagkakamali, ayon sa isang memo mula sa pribadong briefing. Bago umalis si Kasai, ang tanggapan ng Western Pacific ng WHO, ay nagplano ng isang town hall ngayong linggo, upang tugunan ang kultura sa lugar ng trabaho, kabilang ang mga alalahanin tungkol sa rasismo at mapang-abusong pag-uugali. Narito ang inyong mga comments sa ating mga video. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 0908-6553757.